Magandang umaga. Sound check. Okay. So may sounds tayo. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, ngayong 24:00 ng hapon ng October 24, 2025, ay sandali lang ha, may sasagutin lang ako. May tumawag lamang sa akin po na magbibigay ng expose. Yung kakurakutan doon sa Muntinlupa. So, sabi ni Prima Junior, na marunong ka pa sa judge ng ICC, yung disbarment mo, katupagin mo. Engineer, puro haka-haka yung hindi ba? Pagpasensyahan lang kita, Primo Junior DA, kasi hindi mo naintindihan sinasabi mo. You do not know what you're talking about. Anyway, ganito po. Yung desisyon ng International Criminal Court, pre-trial chamber lang yun ha. Dapat siguro malalaman ni Primo Junior, 3 uri po yung judge sa ICC. Yung isang uri ng judge ay yung pre-trial chamber. Iyon yung nagdesisyon kay Duterte dito ngayon na binasura ang question ng jurisdiction. Yung pangalawang uri ng judge po doon, Primo Junior DA, ay yung tinatawag po na pre-trial trial chamber judge. Halimbawa, pag maaprobahan na ng pre-trial, ang bago mag-trial, ang kaso, saka na papasok sa kamay ng trial judges. Intindihan mo po? Pagkatapos niyan, aakyat, mayroon pang isang judge chamber na tinatawag na appeals chamber judges. So ngayon, para maintindihan mo pong proseso, Primo Junior DA, ay ang proseso ng Rome Statute. Kapag nabasura ng pre-trial chamber ang hiling ni Digong, whatever, ay pwede siyang pumunta sa appeals chamber. Kaya ito po ang gagawin nila. Although wala pa akong alam kung sinampa na ni Attorney Kaufman, pero sigurado ako na aakyat ito sila sa appeals chamber judges. Okay? So para maintindihan mo lang Primo Junior DA. Good afternoon, si Andrea Gueco watching from Singapore. Si Probinsyang Lagyao Vlogs. Good afternoon, Dr. Toto Kausing watching from Laguna. Oy, magandang hapon sa mga taga Laguna. One of my favorite provinces, Laguna. Isang paborito kong probinsya, Rizal, tsaka Batangas. Isa Tarlac, isa Pampanga, isa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Isa rin paborito ko, may kaibigan ako doon lagi na tumatawag sa akin ay yung probinsya ng Cagayan. Nandiyan si
Si ano, hindi ko nabanggitin ang pangalan. So anyway, ito po yung decision po ng ICC Pre-Trial Chamber. Ay binasura nila po yung hiling ng abogado ni Duterte na umalis na sa kasong ito dahil ang argumento ng abogado ni Duterte, which is also by argument, ay wala na pong kapangyarihan ang ICC sa kaso ni Digong sapagkat matagal nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC bago nila inaksyonan. Kumbaga, kung ang kapareho niyan ay dito sa Pilipinas, ang kaparehong sitwasyon niyan ay may kasong murder na ginawa mo sa Manila City. Pagkatapos, umabot na 20 years, hindi ka kinasuhan. Ang tanong, kakasuhan ka pa ba after 20 years? Hindi na po pwede. So parang ganun lamang po. Kagaya rin dito ang tinatawag naman sa atin ay prescription. Ang sa ICC naman, ang tawag naman dyan ay nawala ka ng may jurisdiction ka sa krimen na nangyayari. Kagaya sa Manila, may jurisdiction ng RTC Manila sa krimen na nangyari. Pero 20 years nang lumampas, wala na ring jurisdiction na mag-exercise yung jurisdiction o na matakbuhin ang kaso ang mga korte dahil 20 years na. Ayon sa batas natin, pag 20 years na, hindi na pwede kakasuhan. In the same manner, parang in a like situation, dito sa ICC, ang panahon ng nangyari ang mga krimen na inaakusa kay Digong ay since November 1, 2011. Hello. November 1, 2011. My name is Lisa Ved. I find this I'm in the Chinese school. You came from Chinese school. Yes. I see. Okay. So thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Yung apo ko, bigla lang pumasok. Pasensyano na. Nawala tuloy ako sa hulog. Next is, ang una sa sitwasyon sa ICC ay kung hindi na member ang isang bansa, paglampas ng withdrawal period na final na, ay ang argumento namin, which is also my argument, yan din ang argumento ni Kaufman, ay hindi na pwede maipatakbuhin ang kaso kung hindi na kasapi ng ICC ang Pilipinas. Ang mga naglaban-laban na mga probeso or artikulo ng Rome Statute dito ay Article 12, Article 13, saka 12, isama mo yan. Article 1 to 7 ng Rome Statute. Okay. So sa aming argumento ay wala nang jurisdiction ng ICC sapagkat nung nag-file ng kaso itong tinatawag na prosecutor noong May 14, 2021 ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Kasapi labang Pilipinas hanggang March 16, 2019. Kasi nga nag-withdraw ito ng March 17, 2018. So ayon sa Article 1 to 7 ng Rome Statute, may 1 year na palugit. So natapos ng 1 year ay March 16, 2019. Bagkus, sa March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas. So ito naman sa ICC, nag-anunsyo si Prosecutor Fatou Bensouda ng pag-preliminary examination sa kaso ni Duterte o ng Pilipinas noong February 8, 2018. So hindi pa nag-withdraw Pilipinas. So pag anunsyo niya noong March 16, 2018 ay nag-withdraw kagad ang Pilipinas. Tumakbo ang panahon. Nalampas na yung March 17, 2019, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. So ang tanong ngayon, pwede pa bang magsampa ng kaso ang prosecutor sa ICC laban sa
sino man sa Pilipinas patungkol sa war on drugs? Ang sagot namin dyan, hindi na pwede sapagkat lampas na. Kailan ba sinampa ng ICC prosecutor itong kaso laban kay Duterte? Noong May 14, 2021. So, 2021 na, 2 years may gitna. Pagkatapos, despite that, ang nangyari, ang pre-trial chamber na judge ay mga judges, pinayagan nilang investigasyon, humingi ng investigation. Kaya tinanggap nila ang kaso kahit na lampas ng 2 taon. So, iyan ngayon ang issue. Iyan ngayon ang tanong. So, ngayon, dahil binigyan na ng pagkakataon na mag-investigate, nag-investigate. Hanggat sa natuloy ito sa pagpalabas ng warrant of arrest. Dapat nga ang warrant of arrest ay hindi na yan aprobahan kung ako naman tatanungin ko. Roger Notarte, huwag ka magtawag ng DDS. Nagsasabi tayo ng kung ano ang batas. So, pangit kasi tingnan. Ang tingin nyo kasi sa DDS, mababang uri. Pasensya na, pero pangit po yan. Nagsasabi tayo kung anong batas. Si Denby Ilacion, good morning din. So, ngayon, dahil nga lampas na yung membership, ay ang 2 taon na lumampas, ang guide post namin, ang aming argumento diyan ay wala ng jurisdiction ng ICC. Okay, that's it. Pero ito naman sa kabila, yung kumukontra naman sa amin, ang kanila naman pong argumento ay ganito. Dahil nagsampa naman ng preliminary, dahil inanunsyo pala, hindi nagsampa, dahil inanunsyo naman ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018 na magsimula ang preliminary examination, ay hindi raw nawawala ang obligasyon ng Pilipinas na magpatuloy sa kaso. Kasi nakalagay nga doon sa Article 127 na argumento ng kalaban ni Duterte, sa Article 127, may 4 na kondisyon na pwede mag-withdraw ang Pilipinas sa 4 na kondisyon. Unang kondisyon ay kailangan 1 year magiging minimum na magiging epektibo ang pagka-withdraw. Pangalawang kondisyon, kahit kung may babayaran pa mga utang, maari sa membership fee o kung anong contribution, babayaran mo pa rin kung may utang ang Pilipinas sa ICC. Number 3 na condition, kung mayroong kooperasyon na nabuo sa gitna ng court, capital C, court at saka ng Pilipinas, ay pwede pa rin may ipagpatuloy ang kooperasyon basta kahit na lumampas na, kahit final na ang withdrawal period. Kahit tapos na withdrawal period. Ang pang-4 na kondisyon ay kung mayroong any matter na kinukonsidera na ng court, capital C na court, at during the time na member pa ang Pilipinas, until that time na naging final ang withdrawal. Okay? So, ganun ang argumento nila. Tapos ang argumento nila, tinawag nila na matter under consideration by the court, capital C ang court, itong preliminary examination. Yan ang stand nila na inayunan naman ng ICC pre-trial chamber. Sa aming side naman, hindi mo pwedeng gamitin ang preliminary examination na tatawagin mong matter, any matter under consideration by the court, capital C. Sapagkat po, ang preliminary examination ay action lamang ng prosecutor. Walang pagpayag o walang consent na binigay ang pre-trial chamber na mag-anunsyo sila ng kanilang tinatawag na preliminary examination. So, ganun side namin yan. Dagdag yan, ang rason namin kung bakit hindi pwedeng sasabihin na kasama na any matter under consideration by the court, capital C, itong preliminary examination, sapagkat sa Article 4 ng ICC, may 4 sila na organ, independent of each other. One cannot bind the other. So, yung 4 na organ po ay yung Office of the President ng ICC. Pangalawang organ ay yung Office of the Courts. Yung court offices ng courts ay, number 1, Appeals Chamber, Trial Chamber, at saka Pre-Trial Chamber.
So kung wala pang kaso, pre-trial chamber, kung hindi pa nag-umpisa ang trial, pre-trial chamber ang magpapatakbo. Pag matapos ang pre-trial chamber, trial. Magta-trial na, maglilitis na. After that, kung may mga pagkontra sa decision ng pre-trial chamber at trial chamber, pupunta sila ngayon sa appeals chamber. Yan po ang proseso. So ang pangalawa niyan ay na-organ ay courts, offices of the courts. Number 3 ay yung office of the prosecutor. Number 4 ay yung registry. Yung registry, yan po yung parang clerk of court sa Pilipinas. So ngayon, whatever is the action of, ang argumento namin, whatever is the action of the court, it cannot bind the prosecutor. And whatever action of the prosecutor cannot bind the court. Ang aming theory dyan, para magiging binding sa court, dapat yung action ng prosecutor ay mayroong consent o naisubiti for action ng korte. Ang korte, either pre-trial chamber o di kaya trial chamber o di kaya appeals court. So, iyan ang aming tayo dyan. Hindi pwedeng i-considera na matter under consideration by the court, capital C, ang preliminary examination. Ang sa aming tinatayuan, sa Article 12, Paragraph 2, kailangan bago magiging binding ay dapat may ipinapalabas o ipinalabas na authorization na mag-investigate. I-authorize ang investigation. Dito, ulitin ko lang, it took them more than 2 years or more than 3 years from the time of the declaration of the preliminary examination on February 8, 2018 up to May 14, 2021. Lampas na 2 taon na hindi na tayo member sa ICC para bago pa lang sila magsampa na mag-request ng authorization. At September 15 nga, pinayagan kahit na lampas na 2 taon. So ngayon, sa amin naman, sa Article 12, nakalagay kasi sa batas ng Article 12, the authorization can be authorized only by the court if it was asked, kung hiningi ito sa panahon na member pa ang Pilipinas ng ICC. Yung pagsampa ng request ng authorization, parang pagsampa na rin ng kaso sa Pilipinas sa isang murder case. Kung lampas na 20 years sa Pilipinas, hindi na pwede tatanggapin ng korte. Dito naman sa korte, sa ICC, ang sa aming theory naman, kung hindi na member ang Pilipinas ng ICC, hindi pwede tanggapin ng ICC ang kaso na authorization. So sa amin, ang aming argumento, kung sinampa lamang ng korte, ng prosecutor, ang kanilang request for authorization before na mag-expire ang withdrawal period na 1 year, may jurisdiction pang ICC. Okay, gano'n yan. So because of that, ang ginawa ng ICC sa decision, pinaboran ang mga argumento ng kontra ni Duterte. Kaya sabi niya, binasura ngayon ang argumento namin. Argumento ko, binasura. Argumento din ng Atty. Kaufman yun. Ang problema dito, kaya ganito ang title ko, nakalimutan ng ICC pre-trial chamber judges ang kontra-opinion ng appeals judges. Ano ba yung appeals judges? Okay, balik tayo doon sa panahon na nag-request ng deferment ang Pilipinas na wag mo na itakbo ang kaso kasi baka naman kaya naman naming imbestigahan. Ang nangyari, pinagbigyan at hiningi, ano bang ginawa nyo? Ang problema sa panahon ni Minardo Guevara, wala man lang investigasyon ginawa. Kaya nagdesisyon ang ICC, tuloy na lang. Kaya ito nagtuloy. At nang tumuloy ito, kumuha ng abogado na taga-British itong Solicitor General natin. At nilagay niya, nag-apila siya sa appeals chamber na itong issue kung magpapatuloy bang investigasyon o hindi. Ngayon, sa 5 judges sa appeals chamber, 3 ay inutos na tuloy ang kaso ni Digong. Tuloy.
ang dalawa ay kumontra. Sabi ng dalawa, wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So, yan ang sitwasyon, yan ang katotohanan. So, madalit sabi, sa pagdesisyon ng ICC Pretrial Chamber ay hindi nila, nakalimutan ba nila na yung dalawang judges sa appeals chamber na mas mataas pa sa kanila ay nagdesisyon na wala ng jurisdiction ng ICC? O, basahin natin ngayon po itong desisyon ng dalawang judges. Ito papakita ko po. O, ito, sa tingin ko, nakikita nyo na ito, no? Makikita nyo ba? Okay. So, Judge Perin D. Britsambaut and Judge Lord Kipanidsi. Ito po ang dalawang judges na nagdesisyon sa apela ng Pilipinas na kung saan ay tahasan nilang sinabi na kung sila ang tatanungin, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. O, ito, ang haba niyan. Diretso na lang tayo sa desisyon. Dito na lang sa ratio. Pero siyempre, mas maganda siguro umpisa natin sa simula, pero summary lang, summary. O, dito sa dissenting opinion ni Judge Perin D. Britsambaut at saka Judge Lord Key Panidsi, ay sabi niya, introduction, this appeal arises from the 26 January 2023 decision of the Pretrial Chamber 1 that authorized the prosecutor to resume the investigation into the situation in the Philippines. So, in today's judgment, the majority of the appeals chamber, so tatlo, dinismiss nila yung apela on the first ground na hindi raw ni-raise ng Pilipinas ang jurisdiction sa nung nanghingi sila ng deferment. Kapag ang hiningi lamang ay pagde-defer ng kaso. Kasi daw, ang gusto mangyari ng Pilipinas sa panahon ni Minardo Guevara ay mag-imbestiga pa sila. Bagkus hindi sila pinagbigyan. Ito yung desisyon na kasabay na hindi pinagbigyan at pinagpatuloy. Pero itong dalawang judge, tahasang sinabi na wala ng jurisdiction ang ICC. So, nakakalungkot at hindi man lamang ito nakalimutan ata ng Pretrial Chamber judges na yung judges na mas mataas pa sa kanila ay kumontra na. So, punta tayo dito sa number 8. So, ang tanong dito, whether the appeals chamber is properly seized of the Philippines jurisdictional challenge. Sa Tagalog pa, ang tanong kung ang appeals chamber ba ay pwede pa sila ay bawal na magdesisyon patungkol sa jurisdiction kasi ang kasama nila kumontra. Sila naman kumontra din sa gusto ng kasama nila. Ang ulitin ko lang, ang stand nitong dalawang judge ay wala ng jurisdiction ang ICC. Yung tatlo naman ay sabi nila ayaw namin magdesisyon kung may jurisdiction o wala kasi hindi naman hiningi. Yan ang kanang katayuan ng tatlong judge. So anyway, ibig sabihin sa tatlong judge maaring magdesisyon sila na walang jurisdiction ang ICC kung raise lamang properly sa level ng Pretrial Chamber judge ang issue ng jurisdiction. Kaya lang, itong tatlong judge na to, nagsabi na hindi namin aksyonan yung jurisdiction na tanong sapagkat hindi man lamang yan tinanong sa ibabang korte. Okay? Pero itong dalawang judge naman, hindi, jurisdiction it can be raised at any time. Kaya aksyonan na natin. Yun ang nangyari. So dito naman, sa sunod na issue na ni-raise nila, whether the Pretrial Chamber erred in finding that the court has jurisdiction. So itong tanong, ang decision na nila kung may jurisdiction pa ba ang Pretrial Chamber, kung nagkamali ba ang Pretrial Chamber o hindi. Okay. Ang Pilipinas, sa panahon ni Minardo Guevara, sabi nito, the Philippines submits that the Pretrial Chamber erred in law in finding that the court could exercise its jurisdiction on the basis that the Philippines was a state party.
at the time of the alleged crimes, and that the ensuing obligations of the Rome Statute remain applicable notwithstanding the Philippines withdrawal. So baga, ang argumento ni Minardo Guevara sa panahon na yon ay hindi na pwede mag-aksyon ang ICC sa kaso ni Digong Duterte kasi hindi na member ang Pilipinas ng ICC. So for these reasons that follow, we consider that the preconditions of the exercise of the jurisdiction set out in Article 12 of the statute must exist at the time of the court's exercise of the jurisdiction. Ibig sabihin, dito na sinabi na ng dalawang judge na kumontra. Dahil sa rason na ito, kinukonsidera namin na yun dapat ang mga kondisyones na dapat ay nandoon bago papayagan ang ICC na mag-imbestiga sa kaso ng Pilipinas. Okay? Yan sinasabi. So ngayon, bago nila finally sinabi, may relevant provision sila sinasite. So before proceeding to our analysis, we consider it important to recall the relevant provisions of the statute. So 18. Article 12 of the statute is titled Preconditions to the Exercise of Jurisdiction. In its second paragraph reads as follows. In the case of Article 13, paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if, ito na yan nakasabi, ang korte ay may pwede sila mag-trial kay Duterte kung isa sa mga kondisyones ay na andoon present. Anong kondisyon? If the party has accepted the jurisdiction of the court. Yan. So sa Article 13 naman, nakatumbas nito, sinabi, Article 13 of the state is titled Exercise of Jurisdiction. Kailan mo gagawin ang jurisdiction mo? Yan ang exercise. Sinabi naman dito, the court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to it in Article 5. Ay, yung crime na Article 5 ay yung mga genocide, crimes against humanity, war crimes, at saka genocide, at saka war crimes, crimes against humanity. Okay, apat lang. So the prosecutor, sinabi, has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with Article 15. So ibig sabihin, ang unang kondisyon nito sa Article 13, pwedeng mag-exercise ang court ng jurisdiction sa kaso ni Duterte kung ang prosecutor ay nakapag-umpisa na ng investigation sa krimen in accordance with Article 15. So sabi naman nila dito ng mga kumukontra na judge, Article 15 provides the prosecutor may initiate investigation motu proprio on the basis of the information of crimes within the jurisdiction of the court. Or number 2, the prosecutor shall analyze the seriousness of the information and receive, and for this purpose, he or she may seek additional information from the states, organs of the United Nations, intergovernmental or non-governmental organization, or other reliable sources that he or she deems appropriate. So number 3, if the prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, he or she shall submit to the pretrial chamber a request for authorization of the investigation, together with any supporting material collected. Victims may make representations to the pretrial chamber in accordance with the rules of procedure and evidence. So number 4, if the pretrial chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is reasonable basis to proceed with an investigation and that the case appears to fall within the jurisdiction of the court, it shall authorize the commencement of the investigation without prejudice to subsequent determinations by the court with regard to the jurisdiction and admissibility. So, ibig sabihin, otorisado naman ang pretrial chamber judge na mag-authorize ng investigation basta without prejudice sa subsequent na magdetermine na ulit ng jurisdiction ang korte or admissibility. So, sabi na, kaya pursuant to Article 18.1 of the statute,
So when a situation has been referred to the court pursuant to Article 13A and the prosecutor has determined that there would be a reasonable basis to commence an investigation, or the prosecutor initiates an investigation pursuant to Article 13C and 15, the prosecutor shall notify all state parties and those states which, taking into account the information available, would normally exercise jurisdictions over the crimes concerned. So, ibig sabihin, may obligasyon pala rito sa Article 18 ang ICC prosecutor na impormahan din ang mga bansa kung saan citizen ang mga taong kinukonsidera nila. Sa Pilipinas, hindi nila pinadala ng notice. Dapat pinadala ng notice. Tapos, finally, Article 127 the statute, which concerns the withdrawal of the state, states as follows. A state party may withdraw. Address to the Secretary by filing a notification, written notification, at the Office of the Secretary General of the United Nations to withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt. So, 1 year. Pero may iba pang kondisyon. Sabi ko kanina, kung may obligation pa sa financial matters, kung magbabayad pa rin ng Pilipinas. Financial obligations, yan. Tapos ang withdrawal, pero kung withdrawal, hindi makapekto sa kung anumang cooperation na nagkaroon ng agreement to cooperate sa gitna ng court, capital letter C ang court, at saka yung bansa. Next is, ibig sabihin, kung may agreement, patuloy yung agreement na yun. Base lang kung anong nag-agreement lang sa cooperation. Yun lang ang pagpatuloy. So next, sinabi na dito, the withdrawing state has the duty to cooperate, kung may cooperate, which were commenced prior to the date of the withdrawal. The effectivity of withdrawal. So ngayon, isa naman ay nor shall it prejudice in any way the continued consideration. Kailangan magpatuloy kung may any matter na nagpag-usapan na nag-action na ng court nung hindi pa nag-withdraw ang Pilipinas, ay dapat pagpatuloy pa rin yun. So, diyan nila kinuha ang jurisdiction. Pero sa atin dito, binabasa, pinipresent ko sa inyo yung analysis nitong nag-dissent dito. So, tingnan natin ang kanilang final decision. Ang final decision nila dito po, i-shortcutting ko na lang, ay hindi walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pirmado ni Judge Gutsa, Lord Kipanidze, tsaka Judge Mark Pirindi Birchombout. Okay? Ang sabi nila, for the foregoing considerations, we consider that the pretrial chamber erred in law in concluding that the court had jurisdiction. Yan lang. Wala. Mali. Dapat walang jurisdiction, sabi nila. Sabi nila, the Philippines withdrawal from the Rome Statute sa result, dapat i-grant na yung kanilang motion to dismiss the case. Pero request ang term nila, hindi motion. So ngayon, sinight din dito yung sa Burundi situation. Sa Republic of Burundi, kung saan nag-withdraw din kagaya ng Pilipinas. Pero ang pagsampa nila ng kaso ng paghingi ng authority to investigate sa Burundi situation ay nag-file sila kasi ang effectivity pala ng withdrawal ng Burundi ay October 27, 2017. Pero bago yan magiging final, nakapaghingi na sila ng investigation authority. Kaya ang binasihan ng korte dito sa pagbigay ng jurisdiction sa Burundi situation ay sapagkat hindi pa nag-expire yung withdrawal period na 1 year sa Burundi. Actually, may 3 days before mag-withdraw, saka pa lang na-actionan. Saka pa lang sila nag-apply. Kaya may jurisdiction. Ibig sabihin po, parang sinasabi na lang dito sa kaso ng Burundi na dapat sundin din sa kaso ng Pilipinas sa ngayon kasi mas nauna to ay sinasabi na magkaroon lamang, otorisado lamang mag-investigate kung kasapi pa
ang bansa ng ICC. Sad to say, ang conclusion natin ngayon, sad to say, ay hindi man lamang nakalimutan ata ng ICC Pretrial Chamber nung binasura nila yung request ni Digong na umalis na sila. Ganun po nangyari. Okay? O ano naman siguro, sa sunod na natin pag-usapan iba kasi 35 minutes na. Pag-usapan natin ano ang magiging action nito sa magiging filing ng apila. Kasi mag-apila ang si Attorney Kaufman mag-apila. So magtatawag na lang ako, no? Si Mercy Narvaza Suzuki 493. Salamat Dr. Toto sa maayos na pagpaliwanag mo. Naintindihan ko mabuti ang tama sa batas. Chrissy Brooks, binentan si PRRD sa ICC to keep them going because their assets are frozen by President Trump. So, Chrissy Brooks, Ben Reclamador, bakit ang nagdesisyon ang dalawang judge na walang jurisdiction, hindi naman pala yun ang issue, out of order. Okay, yan ang ano mo, yan ang comment mo, Ben Reclamador. Pwede kong sabihin ganito, ang sinabi ng dalawang judge, walang jurisdiction, nagdesisyon sila na walang jurisdiction kasi kapag ang issue yung jurisdiction ay hindi na kailangan pa na magiging issue bago mo asikasuhin. Because jurisdiction is always the first and the prime consideration sa lahat po ng kaso. Kung nakita mo na pag ikaw, Ben Reclamador, ang judge, so kahit walang isa sa partido ang nagsabi, kung nakita mo na wala palang jurisdiction, obligado ka na ibasura mo ang kaso. Ganon po ang rason dyan. So si Mango, keep trying causing like I have been telling you, the minds of ICC judges are made up. Ikukulong si Digong sa sa example. I-continue ko po i-criticize ang ICC judges sa ginagawa nila. Magpatuloy pa rin po ako. Elma Ralios, Dr. Toto, hindi mo ba paborito yung lugar ng asawa mo, Bohol? Paborito ko rin ang Bohol. I'm proud of Bohol po. Kasi kaya nga, sa totoo lang, pwede ko sabihin, sa December, sa Pasko, doon ako magbabloging sa Bohol. Tapos andun ang asawa ko humingi ng, alam mo naman, kariyo-kariyo. Humingi yung nanay niya na doon na daw kami magstay sa Pasko hanggang sa pista sa Bohol. Pista namin doon January, Santo Niño. Pit Senior. Yan ang pista namin doon sa Bohol Denby Elacion, Dr. Nabsilto na pala si Mang Juan at Napolis, nakita ko balita, totoo ba? Ay, naku, patay tayo niyan. Sige, ikaw natin yan. Itatakil natin. Magtutok lang muna tayo sa mga legal matters. Mercado Kati, at tupagin mo na lang ang trabaho mo kung may pakain ka sa pamilya mo. Sino ba sinasabihan mo, Mercado Kati? Ako ba? Okay lang po. May pinapakain po ako sa pamilya ko. Okay lang po. At hindi ako nagnanakaw. Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. Gerlit Benitez, mabulok na doon si Digong. Sobra ginawa niya. Sobrang galit ka na pala kay Digong. Gerlit, hi! Bakit ka nagalit? Ben Reclamador. Mercado Kati, Dr. Toto kasi good Friday po, ignore BBM supporters at alam ng lahat na neutral or patas ka. O tama po, Mercado Kati, salamat po. At tupagin mo ang trabaho mo, may pakain sa pamilya. Okay, yun palang ibig mo pala sabihin. Domsy, magandang hapon po. Didilis ka na pala. Ano kung didilis? Sa tingin mo didilis ako? Wala akong problema. Tawagin mo ako kung sino ako. I don't care. Basta ang trabaho ko, i-explain ko sa inyo ang nangyari according to law. Ganun lang po. Denby Elacion, good afternoon, Dr. Toto. Kausing, tuloy po yung trial ni Duterte sa ICC. Hindi bali po, pero ang sinasabi ko lang sa inyo, pwede pa pong mag-apila si Duterte sa appeals chamber. At depende, at mas likely, I am predicting na most likely mananalo si Digong sa appeals chamber. Kasi nga, nung unang pumunta ang Pilipinas sa appeals chamber, ay binabasura ng 2 sa 5 judge, ang gusto nila ibasura na ang kaso. Yung 3 na lang natira, hindi nila desisyonan kung ibasura o hindi dahil hindi naman daw pinag-usapan sa mababang korte.
Sa eavesdropper, ang ICC pa ang nakalimot ngayon. At ikaw ang tama. Kasi po, kung bakit ko nasabi yan eavesdropper, pinakita ko na nga, binasa ko na nga ang desisyon, hindi nila binanggit. Okay? So, sinasabi ko sa iyo, sinasabihan mo pa ako na mangontrata ka na lang sa flood control. Bakit ako mangontrata? Bakit mo pipilitin dyan? At ibebenta ko ang aking kaluluwa. Pasensya na kayo, pero lahat po ng kontraktor ay sa sa impyerno po mapupunta. Yan lang masasabi ko po. Wala pong kontraktor na malinis. Yan sinasabi ko lang. Kin Cabildo, good afternoon po. Sobra miss namin ng ICC ngayon dito na ako sa Cagayan Valley dahil na-demolish kami sa ICC. Salamat po. Ganun ba? Bumalik ka na dyan? Hindi, pinaglalaban pa natin. Relax lang po kayo. Cesar sa Salibaga, good morning, Atty. Toto. Kusing, si Bonjing Tuta ng BBM, kaya lahat ng mga kabulastugan ni BBM ay gusto niyang pagtakpan para lumabas na malinis si Bangag. Sino pa? Si Valerie, si Provincianong Vlog, so nabasa ko na kanina. So si Chrissy Brooks, si Mercy, nabasa ko na. Charlie Whiskey, asan siya mag-appeal? Mag-appeal po siya sa Appeals Chamber. Ang tawag yan, Appeals Chamber. So Melicio Castro Mayor, hello po. Beth Campbell, Dr. To, still hoping for PRD. Just hope and pray. Love TV Patrol. Love TV Patrol. 1 versus 1. Litdy, what part of no longer a member did they understand? Hindi na po member ang Pilipinas ng ICC. So, tapos Charlie Whiskey, meron pala appeals siya. Opo, meron. So, Ben Reclamador, matatalo si Iparardi sa appeals kasi nagpaliwanag din doon mga lawyer ng victims. Hindi po. Don't believe in the lawyers. Pare-pare lang mga lahat ng abogado po. Kumbaga, argumento sa kaliwa, argumento sa kanan. At the end of the day, yung desisyon ng judge ang masusunod. Ngayon, ang desisyon ng ICC judge, susundin natin yan hanggat sa hindi binaliktad ng mas mataas na judge. Ang mas mataas na judge ay nandun po sa Appeals Chamber. Sige, Ben Reclamador, magandang hapon po sa inyong lahat.